Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayong ikaapat na linggo ng panahon ng Adbyento ay ang bida sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo ay si Poong San Jose. Na alam natin na noong nalaman na si Maria pala ay nagdadalang tao na, no? Dala ng Espiritu Santo, ay ninais ni Poong San Jose na hiwalayan siya ng lihim upang hindi siya mapahiya, sabagat hindi naman maubos maisip ni Poong San Jose na may gagawin si Maria na mali o may ginawa siyang mali, kaya hindi na siya maparatangan, no? At ayaw niya mag-isip ng hindi maganda, ayaw niyang maghusga. At ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel sa panaginip ang nagsabi sa kanya na huwag mong hiwalayan si Maria at ikaw ang magtatawag sa kanyang anak na si Jesus. Kumbaga sa puntong yon ay ipinapahiwatig ng anghel kay Poong San Jose na siya ang tatay, no? Hindi biologiko kundi isang tatay na totoo, sapagkat sa kultura ng mga Hudyo ang tatay lamang ang nagbibigay ng pangalan sa anak. Siya nagsasabi anong ipapangalan sa anak, no? Kaya kung yun ang sinabi ng Diyos, bagamat hindi siya yung biologikong tatay, sino ba tayo upang tumutol, di po ba? Alam natin na sa panukala ng Diyos marami mga plot twists, no, na mga bagay na hindi natin maubos maisip, pero dahil yun ang sinabi ng Diyos, opo, no? Katulad ni Mama Mary na siya ay birhen, pero kasabihan nun siya ay ina, na nung siya ay naging ina hindi nawala ang kanyang pagiging birhen. Paano ba ito mangyayari, no? Isang himala, isang milagro, no? At gayon din sa mga tumutugon sa kalooban ng Diyos, no? Andyan ang pagdadalang tao ni Isabel, no? Isang bagay na parang napaka-imposible pero nangyari. At yan din kay Jose, na bagamat hindi siya biologikong tatay, pero siya ang inilagay ng Diyos, appointed kumbaga. Sino ba tayo para magsabing hindi totoo ang sinasabi ng anghel, no? Kaya napakagandang tularan ang kalooban ni Poong San Jose. At dito nakikita natin na bagamat wala siyang kumbaga line sa kasulatan, walang siyang speaking lines, no? Nandun yung kanyang pagkilos na puno ng pagmamahal, puno ng pagsunod, puno ng kabanalan, puno ng kasipagan bilang tatay na nagpoprotekta sa kanya mag-ina. Isang tatay na bilang karpintero nagturo kay Jesus kung paano gumawa. Isang tatay na nag-atikha para sa kanya mag-ina at nagmahal sa kanila. Pagpalain tayo ng Diyos.